So how about kapag ang Diyos ay hindi tumutugon sa ating mga panalangin? Kami mga missionary, laging nagkukwento kami ng mga mission stories. Pero minsan, feeling ko parang disservice ang ginagawa namin minsan sa mga tao. Kasi feeling ng karamihan, basta kayo missionary, parang laging mountaintop spiritual experience ang nararanasan mo. Marami actually ang nag-apply sa aming mga mission organizations. Ang sabi nila, gusto namin maging missionary upang kami ay lumapit sa Panginoon. But the reality is hindi laging nakikita ng mga missionary ang mga himala. Actually, minsan lang. Kahit sa Biblia, parang isip natin sa Biblia, I mean, mula Genesis hanggang Revelation, puro mga himala, right? Well, ang Biblia ay 6,000 years approximately ng history na isiniksik sa isang maliit na aklat. So really, the frequency of miracles throughout the Bible ay hindi rin araw-araw rin naman nararanasan nila ang mga himala. So meron akong kwento sa inyo tungkol isang pangyayari, isang beses na ang Diyos ay hindi nga sumagot ng aking panalangin at wala akong nakitang himala. Pagdating ko sa mga taubuid, ayaw talaga ng mga taubuid sa akin. Ayaw na ayaw nila talaga. Ang mga taubuid sa lahat ng tribo sa Mindoro, sa lahat ng mga Mangyan tribes, sila ang pinakamatibay sa mga espiritu. At ang karanasan ko, kung mas malakas ang isang tribo sa espiritu, mas matindi rin ang kanilang resistance at ang kanilang fear. Kung mas malaki ang kapangyarihan nila through the demons, mas malaki rin ang kanilang fear. Pero ang feeling nila, ayaw talaga nila ng anumang interference galing sa labas at ayaw rin nila ang kahit anong dalang kong mga tulong. Kahit meron akong gamot or pagkain or kahit anong mga projects. Basta ayaw nila ng anumang tao galing sa labas. So, actually, ang karanasan ko, pumunta nga ako sa kanilang tribo, sa kanilang teritoryo, hindi ako pinapapasok. Minsan meron akong nakita mga taubuid sa daan at habang naglalakad kami, binabati ko sila. Pero ang kanilang tugon sa akin, ayaw talaga. Ayaw ko kausapin, ayaw ko tingnan. Hindi ako pinapansin, parang hindi ako tao. So ang ginawa ko, umuwi ako sa home village ko kung saan ako lumaki at ang mga alangan, church leaders, sila na mismo ang pumasok sa teritoryo. For 6 months, naghanap sila ng pwesto, ng lugar, ng sityo na tatanggap ng missionary. Finally, after 6 months, at that's a long story, baka mayroon tayong ibang pakakataon na ikwento yon. Eventually though, after 6 months, tinanggap ako sa isang sityo. Masayang-masaya ako. Excited talaga, sa wakas. Kasi sa totoo, since high school, nag-prepare na ako mismo para sa pag-mission sa mga taubuid. Malinaw ang calling ng Panginoon sa akin na yun mismo ang mission field ko. Ang hinanda ng Panginoon para sa akin. So for many years now, I had been preparing. And then pagdating ko, hindi nga ako tinanggap. And then finally, after 6 more months, makapasok ako doon sa kanila. So sobra talaga akong excited. Pagdating ko doon sa sityo hindi ko sabihin ng pangalan, basta doon sa sityo ng mga taubuid, iba talaga ang karanasan ko. Kapag dumating ako doon, at first, tanggap na tanggap ako sa kanila. Pero, agad-agad nagsimula ang paghihingi. Humihingi sila ng pagkain, humihingi sila gawaan sila ng bahay, gawaan sila ng water system. Lahat ng mga gusto nila, hinihingi nila sa akin. Pera, lagi, araw-araw. Minsan 15, 20 times a day, may pumupunta sa akin na humihingi ng pera. Well, ako ay self-supporting missionary. Wala naman akong malaking pondo. Sapat lang halos sa sarili kong pagkain at yun ay sarili kong hanap. So, wala akong malaking maitulong sa kanila physically. Kagaya ng sabi ni Pedro at ni Juan, silver and gold have I none, but such as I have give I thee, in the name of Jesus Christ. So, ganun ang aking maisabi sa kanila. Pero hindi talaga tanggap yun sa kanila. Ayaw nila talaga. At nung later on, nalaman ko na actually, nung dumating ang balita na may missionary na gustong pumasok sa kanila, may secret meeting sila. At sa meeting nila, sabi nila, tanggapin natin siya at kung ano ang makuha natin sa kanya, kunin natin tapos pwede natin paalisin naman siya. So actually yun ang motibo nila para ako'y tanggapin doon. Kapag na-realize nila na hindi nga pwedeng humingi lang ng kung anong gusto nila sa akin, nag-start na ang persecution. At ginawa nilang lahat ng kaya nila upang paalisin ako. So kinaso ako sa government. Sabi nila sa government, ako daw ay treasure hunter. Kinaso ako naman sa NCIP na ako daw ay manggiginto, nagmimina ng ginto. Kinaso ako sa sarili kong denomination, yung mga church leaders sa sarili kong denomination, na ako daw ay heretic. Kasi ang aking style of worship ay hindi exactly kagaya ng kasanayan nila. Minsan hindi sa likod ng pulpito ako nakatayo, minsan pag-alagala. Kaya sabi nila, heretic daw ako. So everything they could do para paalisin ako. During that time, malimit ako nagkasakit.
At actually, nung nangyari itong kwento, sa gabi na yun, actually for 7 months na, hindi ako halos makabangon sa aking banig. Pero kahit anong pag-check up ko, pumunta ako sa mga hospital, sa mga clinic, kahit sa Manila, kahit yung mga lab results ko, pinadala ko sa US, wala talagang makakakita ng kung ano ang sakit ko. Parang wala naman akong physical na karamdaman. Pero ang tindi ng aking sakit. Eventually, napansin ng partner ko, si Delpen, Alangan Church leader din na sumama sa akin sa pag-mission, napansin namin na kapag bumaba kami galing sa bundok, parang agad gumaling kami. So pahinga kami ng konti doon sa baba, and then sa paglakad lang namin pauwi, pabalik naman sa tribo, nagkasakit kami uli. Sa daan pa lang, bumabalik ang sakit. At at that point, na-realize namin na ito ay spiritual. Ayaw talaga ni Satanas na kami magpatuloy doon. So, kagaya ni Job, binigyan din ako ng thorn in the flesh. Binigyan din ako ng sakit na hindi ako agad gumaling. Pero sa gabi na ito, maliban pa sa spiritual oppression na yon, meron din talaga akong physical disease. Meron akong giardia, ang tawag dyan, na nagbibigay ng matinding diarrhea. So nung gabi na yan, nakahiga lang ako doon sa aking bahay kubo, sa sityo nila, at narinig ko, "Tao po, Brad!" Talagang mahinang-mahina ako, pero gusto kong maging polite sa kanila, kaya pinilit ko talagang sarili ko na tumayo. At talagang gapang-gapang doon sa dingding para lang ako makatayo. Then bumaba ako sa balkon. Now, yung bahay ko nung panahon na yon, 1 year na, bulok na. So yung buong bahay ay pababa na, like leaning downhill, patumba na. Kaya ang ginawa namin, kumuha kami ng mga kawayan at yun ang pangtukod namin para hindi matumba yung bahay. Pero pagbaba ko, ay yung sumandal sana ako sa dingding kasi may sakit nga ako, mahina nga ako. Sumandal ako sa dingding. Problema, ang dingding sumandal din sa akin. Kaya parang paganyan ang tayo ko. Tapos yung buong bahay ay punong-puno ng amag, yung mold baga. So parang maamoy talaga at parang feeling ko, especially na isang Amerikano, hindi ako sanay sa humidity, sa basa lagi ang hangin. Parang feeling ko laging may kumot na basa sa aking mukha. Pero ang kagandahan doon sa amag, nag-glow pag gabi. So like a beautiful green light. It's very pretty. But anyway, that night, nung gabi na yon, nakasandal ako doon sa dingding at dumating yung lalaki. Sabi niya, "Brad, pahingin ng 2,000 piso. Ay, naku. Pasensya, Brad. Wala akong ganong klaseng pera. Pasensya. Hindi ko talaga kaya." Sabi niya, "Sige na nga, Brad. Kahit 1,000 lang. Basta bigyan mo ako ng pera." Sabi ko, "Pasensya, Brad. Hindi ko talaga kaya." "Sige na nga, kahit 500 lang. Kasi yung anak ko, nami ang dala ko. Yun yung staple food nila, poisonous root na pinaprocess nila para matanggal yung poison. Sabi niya, nami ang dala ko panghapunan at ayaw ng anak ko. So bibili ako ng maraming mga tinapay para sa kanya." Sabi ko, "Pasensya talaga, Brad. Wala akong cash dito sa bahay. Talaga, wala talaga." Now, habang nag-usap kami, napansin ko na tumitingin siya sa aking likod. Kasi doon sa loob ng bahay kubo ito ha, pero meron akong isang maliit lang na LED light na kinuha ko galing sa yung dome light ng sasakyan. Tapos kinabit ko sa isang maliit na battery. Yun lang ang tanging technology na meron sa aking bahay. Isang maliit lang na 12-volt LED light. Yun lang. Pero alam ko ang iniisip niya, kasi sa culture nila, ang lahat kailangan pantay. So ang iniisip niya, si Brad dyan may ilaw, ako walang ilaw. Kaya kung humingi ako sa kanya, kung ano man ang aking hingiin sa kanya, obligated, kailangan ibigay niya sa akin. Kung hindi ko ibigay, ay masama talaga sa kanilang culture. Ako naman, aminin ko, tao rin ako. At sa gabi na yan, may sakit din, mahina talaga. Medyo may mga isip na umiikot din sa aking utak. Kasi sa totoo, 2 months ago, nagpautang ako sa kanya. At hanggang ngayon, di pa rin niya binayad. Tapos, maliban pa dyan, yung bahay ko nga ay nasisira na, bulok na. Gusto kong palitan yung ate. Bumili ako ng kugon, roofing grass, galing sa kanya. And in advance, binayad ko siya dahil humingi siya sa akin. Hanggang ngayon, 2 months later, hindi pa rin niya binigay yung kugon at nabubulok na ang bahay ko, tumutulo na. Kaya nung gabi na yan, medyo magulo rin ang isip ko. Isip ko, sige, balik mo nga yung utang mo sa akin at mag-usap ulit tayo. Pero hindi ko sinabi. Basta sabi ko lang, "Pasensya, Brad. Hindi talaga ako makatulong." Nagalit talaga siya sa akin. Tumalikod lang at umalis lang. Wala nang paalam. Sa kanilang culture, very, very disrespectful yun. So talagang galit siya. Pero baliwala lang sa akin. Kasi sa totoo, habang nagsasalita, nag-uusap siya sa akin, ang aking tiyan ay sumasakit na. At alam ko na, taking na yung time bomb. Ilang segundo lang, talagang sasabog yon. So as soon as umalis siya, takbo ako sa
pinakamalapit na damuhan kasi walang CR. Merong CR, pero ang CR ay mga 1/4 kilometer ang layo. Tapos walang tubig. So kapag ginamit, parang tumambak yung laman. So hindi ko talaga gusto yan. Buti na lang gabi, kahit ako sa gitna ng sitio, ay meron akong mataguan doon. So alam naman ninyo kung paano yung diarrhea. Pero nung gabi na yan, talagang matindi na. May nangyari na tinatawag na vasovagal effect, na napihit ang vagus nerve. At ang result sa akin ay namutla talaga ako. Akala ninyo ako'y puti. Pero nung gabi na yan, ako'y talagang parang kumot na ang puti ng mukha ko, ng katawan ko. At nanginginig na talaga ako, muntik na walang malay. So nahirapan talaga ako, pero barely somehow naabot ko uli ang balkon ng bahay ko. Pero hindi ko na kaya yung last step up into the house. Nag-collapse lang ako doon sa sahig. At naghiga lang ako doon. Tamang-tama, narinig ko ang, "Tao po, Brad." Meron na naman. Pero this time, hindi ko talaga kayang tumayo. Nakahiga lang ako doon. Dumating yung church elder. Ang sabi niya, "Brad, gusto kong sabihin sa inyo na ang lahat ng mga tao sa church ay galit na galit sa iyo." Thank you, Brad. Salamat. Salamat na sinabi mo sa akin. At least alam ko na, oo, galit talaga sila sa iyo. Kasi di ba nagpalagari ka ng mga kahoy pang repair ng bahay mo? Well, yung job na paghahakot ng kahoy, binigay mo ang buong job kay Ernie. Dapat ang ginawa mo, isang tabla sa iyo, 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 para nga lahat pantay. Ang lahat, kahit 5 piso lang ang sahod, at least ang lahat may kunting sahod. So ngayon, yun ang dahilan, kaya walang nagsasalita sa iyo, walang nag-uusap sa iyo sa church. Thank you, maraming salamat. At least ngayon naintindihan ko kung bakit lahat ay nakagalit sa akin. Suddenly, parang na-realize niya, wait, nakahiga lang si Brad dyan dun sa sahig, baka may problema. Kaya tinanong niya ako, "Okay ka ba?" Sige lang, okay lang po ako, salamat. At least nagpaalam siya nung umalis na siya. Nakahiga lang ako doon sa sahig. Mahinang-mahina, hindi talaga ako makabangon. Madilim, mainit, parang hindi na ako makahinga sa amoy ng amag at sa humidity. Sa sobrang hina ko, actually may mga langgam. At hindi pangkaraniwang langgam yung doon sa kanila. Alam mo kung bakit sabi ng mga scientists na related to wasps yung mga langgam. Talagang matindi ang kagat at kapag kinagat ka, mga half an hour, masakit pa rin talaga. Yung mga langgam na yan, umakyat sa akin at pumasok na sa loob ng mga damit ko, sa loob ng mga pantalon ko. Pero sa sobrang hina ko, wala na akong sapat na lakas para tanggalin kahit yung mga langgam na yan. At nagsimula na talaga akong umiyak. Sabi ko, "Panginoon, please, pakiusap. Alpasin mo na ito. Alpasin mo na ako sa calling na ito. Alpasin mo na." Ayaw ng mga tao sa akin, ayaw nga nila ng missionary. Hindi nila gusto, ginagawa nila ang lahat ng kaya nila para paalisin ako. Kung hindi mo ako alpasin sa missions, at least dalhin mo ako sa ibang lugar kung saan gusto nila ng missionary. Walang kwenta ang buhay ko dito. Umiikot-ikot lang ako dito. Sinasayang ko lang ang lakas ko at ang pinakakabataan ko dito sa mga tao na ayaw sa akin, ayaw sa iyo. Now, at that point, sa mission story, dapat may himala. Dapat may miracle. Dapat may kidlat sa langit. Dapat may tinig na naririnig natin ang boses ng Diyos. Or at the very least, dapat ang naramdaman ng missionary ay matinding kapayapaan. Right? Ganun, di ba, yung mission story. Pero hindi ganun ang totoong buhay ng missionary most of the time. Ang totoo, silent. Wala talaga akong narinig. Walang himala. Hindi ako agad gumaling. Walang kidlat or tinig mula sa langit. Silent lang. Pero sa totoo, alam ko kung bakit. Because before I became a missionary, nung nalaman ko ang calling ng Diyos sa akin, nangako ako sa Kanya. Sabi ko, hindi ako aalis sa mission field na ito kasi alam ko na ikaw ang tumawag sa akin. Hindi ako aalis hanggang ikaw na mismo ang magpaalis sa akin or kumpleto na ang project dito. Alam ko na ang dahilan kung bakit walang sagot ang Diyos, kung bakit silent siya. Kaya habang nakahiga lang ako doon, agos pa rin ang mga luha, nanalangin ako ulit sa Panginoon. Sabi ko, "Panginoon, sige, surrender ako ulit sa iyo. Tuparin ko ang aking pangako sa iyo. Hindi ako aalis hanggat hindi ikaw na mismo na magpaalis sa akin or hindi pa tapos ang gawain dito. Kung gusto mo na sayangin ko lang ang buhay ko dito, kung gusto mo na paikot-ikot lang ako dito, kung gusto mong may sakit ako ng buong buhay ko, kung gusto mong mamamatay ako dito,
Sige lang, okay lang. Surrender uli ang buhay ko sa iyo. At sa wakas, narinig ko ang kanyang sagot. Still small voice, parang bulong lang sa tainga ko. Sabi niya, carry on, soldier. Carry on. Now, malimit na tinatanong ako ng mga tao kapag kinuwento ko yon. So gumaling ka na after that, right? Well, actually, hindi agad. Yes, masabi ko na over the next 6 months, unti-unti lumakas uli ang kalusugan ko at ngayon okay naman ako. Pero walang immediate, walang instant healing. Talagang pangako ko lang sa Panginoon na hindi ako aalis. Pero ang hindi ko alam, meron actually mga pangyayari behind the scenes na hindi ko nalaman. So kailangan tayong umatras ngayon 17 years back. Sa first mission project ko, project namin bilang magkapamilya, so nung pumunta kami, bata pa lang ako at kasamang mga magulang ko sa pag-mission sa Tribong Alangan, the next tribe north. Now, sa mga Alangan, or nung panahon na yon, na-realize ko, natutunan ko, na mahilig actually ako sa medical field. Ang nanay ko, ang pinaka naging primary care physician ng buong tribo, 15,000 people. Kasi 15 to 20 at that time. Kasi walang medical care sa baba para sa kanila. At minsan kapag meron siyang difficult diagnosis, dala niya ang kanyang mga medical books doon sa bahay at sama-sama kami magpamilya na mag-search kung ano ba talaga itong disease. Napansin ng nanay ko na may hilig ako at may talent ako sa paggagamot. So dinagdagan niya ng konti yung training niya sa akin sa diagnosis at sa treatment. At least yung mga basics para kung may emergency, meron akong konting alam. Isang beses, noong ako ay late elementary school, excuse me, ang mga magulang ko may lakad, may biyahe sila. Naiwan ako sa bahay mag-isa lang. At isang hapon, may isang pamilya galing doon sa bundok, sa malayo talaga, sa sitio na hindi namin gaano pinupuntahan. Yung pamilya na yon, yung mag-asawa, yung anak nila, sanggol pa lang, nagkasakit at matindi talaga yung kanyang sakit. May ugali ang mga mangyan na ayaw nila na mamamatay yung mga tao nila doon sa loob ng bahay. Kasi kung mamatay ang pasyente sa bahay, kailangan sunugin. Bago malubog ang araw, kailangan sunugin ang bahay nila. So, malimit actually ang ginagawa nila pag na-realize nila na wala talagang pag-asa ito, buhatin nila at magsimula na lang silang maglakad. So, yun ang ginawa nila sa anak nila. Lakad lang sila ng lakad, hinihintay nila na mamamatay siya. Pero pagdating nila sa entrance yung papunta sa sitio namin, na nag-usap silang mag-asawa, sabagay may missionary dito. Baka meron siyang may tulong sa amin. Kaya pumasok sila doon sa sitio namin. At nagtanong sila sa mga tao kung saan yung missionary. Sabi ng mga tao, umalis na, may biyahe sila. Kaya malungkot yung mag-asawa at nagsimula na silang umalis agad. Umalis uli. Pero sabi ng mga tao sa sitio, ay saglit lang kasi doon yung anak nila, doon sa bahay nila. Minsan meron din siyang may tulong. Try mo lang, subukan mo lang, baka meron siyang may tulong. Kaya lumapit sila sa akin at pumunta kami sa clinic, binuksan ko yung mga aklat, sinikap ko siya hanggat kaya ko. At almost certainly, yung kanyang sakit ay malaria and pneumonia combined. Very very common actually na magkasabay yung dalawa na yon. At matindi na. Sa dami kong nakitang pasyente over the years, alam ko talaga na walang pag-asa. Within minutes or hours, he would be dead. Bago makatalab ang gamot, tiyak na mamamatay siya. At walang mga IV medications available para sa kanila at that time. So, binigay ko ang kaya kong mga treatment sa kanya. Pero alam ko at alam din ng mga magulang niya na walang pag-asa. Kaya bago sila umalis, nagtanong ako sa kanila, pwede ko bang ipanalangin ang anak ninyo? Pumayag sila. Kaya lumuhod kami, nilagay ko ang kamay ko sa kanyang ulo at nanalangin ako para sa kanya. And then, umalis sila. And I never heard back from them again. Yun ang last na contact ko sa kanila. Fast forward, 17 years in the future. Tapos na yung project namin sa mga Alangan. Bumalik ako sa US, nag-college ako sa US, nag-aral ng theology, bumalik naman uli sa mga mangyan, pero hindi sa Tribong Alangan. Lumampas ako sa Alangan, pumunta naman ako sa Next Tribe South sa mga Taubuid. Now, pagdating ko sa mga Taubuid, meron silang problem. Yung mga kabataan nila, nahihirapan sila maghanap ng mga kapananampalataya na hindi rin nila kamag-anak para maging asawa ng kanilang mga kabataan. So nung nalaman nila na meron pala actually mga Christians dito sa mga Alangan tribe, biglang may maraming mga nag-asawa between Alangan and Taubuid. Gusto nila kasi na puro parehas mangyan. Ayaw nilang mag-asawa sa labas. So may isang babae, nung lumipat na ako doon sa mga Taubuid, may isang babae, may isang dalaga doon na
bumalik sa Alangan tribe, pero hindi sa sityo ko. Lumampas siya, pumunta siya sa ibang sityo sa hindi namin pinupuntahang sityo. Minsan, hindi malimit namin pinupuntahan. Meron siyang nakitang binata doon na nagustuhan niya, kaya kinawit niya, dinala niya ulit doon sa kanyang sityo at sila naging, mag-asawa na sila. Ang lalaki na yon ay nung pagdating niya doon sa sityo, nag-usap kami ng konti, pero parehas mahihain kami, parehas introverted kami. Kaya hindi kami gaano nag-usap, konti lang. Pero isang gabi, about 2 months after nung gabi yung kwento ko kanina, yung Carry On Soldier, about 2 months later, nag-start yung pinakaunang baptismal studies namin doon sa sityo na yon. At maliban sa mga actual students ko, nag-invite ako kahit sino sa community na interesadong mag-aral sa Biblia, punta lang kayo. Itong lalaki, ang pangalan ni si Angelo, itong si Angelo, ang unang pumunta. Ang lahat ng ibang mga students ko, minsan 15 minutes late, minsan half an hour late, minsan 45 minutes late, pero itong si Angelo, laging maaga, laging una siyang unang dumating. At isang gabi, matagal kami nakaupo doon, walang ibang tao, kami lang dalawa at medyo awkward, wala kaming sinasabi. So eventually, lumapit siya sa akin at ang sabi niya, Brad, meron akong kailangan sabihin sa iyo. Meron akong kailangan ikwento sa iyo. Sabi niya, nung sanggol pa lang ako, nakasakit ako. Matindi ang sakit ko. Dinala ako ng mga magulang ko sa missionary pero wala doon ang missionary. Yung anak lang nila ang nandoon. Wala talagang pag-asa pero pinanalangin ako ng anak ng missionary. At alam mo, gumaling ako. Alam ko at alam ng mga magulang ko na talaga ang Diyos ang napagaling sa akin. At buong buhay ko, mula ako bata pa, laging sabi ng mga magulang ko sa akin, kinuwento nila iyon sa akin at sabi nila, kung mahanap mo lang sana yung lalaki na yon, mag-aral ka sa kanya at maging kagaya rin niya. So for all these years, hindi namin alam kung saan kayo. Pero nung dinala ako dito ng asawa ko at nakita ko ikaw, sinabihan ako ng Espiritu, ng Banal na Espiritu, siya na yon, kailangan mag-aral ka sa kanya. Pero siyempre medyo mahihain ako, kaya hinintay ko ang tamang pagkakataon. Ito na. So nandito ako, turuan mo ako. And after those baptismal studies, si Angelo at ang kanyang family ay nagpabaptize at hanggang ngayon sila ay faithful Christians. Mga kaibigan, sa ating pagsunod sa utos ng Panginoon, ang utos niya na gumawa ng alagad sa buong mundo, sa buong bansa, sa bawat bansa, bawat tao, malimit na hindi natin agad makakita ang bunga ng ating pagpapagod. Malimit na hindi natin makakita ang immediate intervention ng Panginoon. Minsan ma-discourage tayo. Minsan feeling natin na for year after year after year, nag-i-invest tayo, sumusunod tayo sa Panginoon. Binabahagi natin ang salita ng Panginoon sa mga tao. Pero bakit parang hindi natin nakikita ang inaasahan naming progress or mga miracles na akala natin na makita natin. Pero may pangako ang Panginoon dito sa Isaiah 55 verse 10 and 11. Ang sabi ng Panginoon, "For as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please." Pangako yun ng Panginoon. So kahit discouraging minsan ang ating ministry, minsan hindi natin nga nararamdaman o nakakita na parang may malaking progress. Parang isip natin yung ibang mga missionary, ganito gano'n ang mga karanasan nila. At thousands of people are coming to Christ. Pero sa atin, bakit wala? Tumiwala tayo sa Panginoon. Patuloy natin ibahagi ang salita niya at ang kanyang pangako ay tiyak na mangyari. Minsan, many years later, sa aking karanasan, 17 years later, bago nakita ko ang bunga ng binhi na tinanim ko nung bata pa ako. So remember and hold fast to God's promise, for He is faithful. The words, mga salita niya na ating binabahagi sa mga tao, tiyak na sa tamang panahon, magbubunga rin yun.